Iniwan niya ang kanyang may sakit na asawa at bagong silang nasanggol para sa matalik na kaibigan nito. Walang kaalam-alam na ang babaeng tinalikuran niya ay tagapagmana ng isang lihim na kayamanang nagkakahalaga ng $150 milyon. Isang desisyong babago sa kanilang buhay magpakailanman. Tahimik ang umaga sa maliit na bahay sa dulo ng kalsada sa San Mateo. Ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga kurtina. Ngunit hindi nito kayang pasiglahin ang bigat na bumabalot sa loob ng silid. Nakahiga si Elena Reyes sa isang makitid na kama, maputla ang mukha, mabigat ang paghinga. Sa tabi niya, sa isang maliit na duyan, mahimbing na natutulog ang kanyang bagong silang na anak na si Mika. Ang bawat paghinga ni Elena ay may kasamang kirot, hindi lamang sa katawan, kundi pati sa puso. Sa may pintuan, nakatayo si Marco Reyes, ang kanyang asawa. Hawak niya ang cellphone, paulit-ulit na tinitingnan ang oras, halatang nag-aalinlangan. Hindi niya matingnan ng diretso ang asawa niya. Parang bawat segundo sa loob ng silid ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Marco, mahinang tawag ni Elena, halos pabulong. Pwede ka bang lumapit? Nag-atubili si Marco, bago tuluyang lumakad papalapit. Tumayo siya sa gilid ng kama, nakatingin sa bata. May sandaling lumambot ang kanyang mga mata. Ngunit mabilis din itong napalitan ng pagod at pagkainip. Marco, ulit ni Elena, nanginginig ang boses. Alam kong mahirap ito, pero kailangan ka namin ni Mika. Huminga ng malalim si Marco, saka ibinaba ang tingin. Elena, hindi ko na alam kung hanggang saan ko pa kaya. Ilang buwan na kitang inaalagaan. Wala na akong trabaho. Wala na tayong sapat na pera. Pakiramdam ko nalulunod na ako. Napapikit si Elena. Hindi niya ginustong magkasaki. Hindi niya ginustong manganak sa gitna ng kaguluhan ng kanilang buhay. Ngunit umaasa siya. Umaasa na pipiliin siya ng lalaking pinakasalan niya. Mahal, mahina niyang sabi, isang pamilya tayo. Lilipas din ito. Sa halip na sumagot, tumalikod si Marco. Kinuha niya ang bag na matagal nang nakahanda sa may pinto. Doon, sa labas ng bahay, naghihintay si Camille Santos, ang matalik na kaibigan ni Elena mula pa noong kabataan. Nakasuot ng maayos, may daladalang kape, at may matang puno ng pag-aalala, o ganoon ang akala ni Marco. Handa ka na ba? Tanong ni Camille nang makita siyang lumabas. Tumango si Marco. Hindi ko na kaya, Camille. Hindi ko kayang makita siyang naghihirap araw-araw. Pakiramdam ko wala na akong silbi. Hinawakan ni Camille ang kanyang braso. Ginawa mo na ang makakaya mo. Minsan, kailangan din nating piliin ang sarili natin. Sa loob ng bahay, narinig ni Elena ang pagsara ng pinto. Isang tunog na tila kumitil sa natitirang lakas niya. Dahan-dahang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi siya umiyak ng malakas, parang wala na siyang lakas para doon. Tahimik niyang nyakap ang kanyang sanggol. Mika, bulong niya, nandito si Mama. Hindi kita iiwan. Lumipas ang mga araw na parang mabigat na ula. Si Elena ay madalas dalhin sa ospital. Sakay ng lumang wheelchair na hiniyam lamang ng kapitbahay. Walang Marco na magtutula. Walang Camille na mag-aabot ng tubig. Tanging isang matandang abogado, si Ate Ramon Villanueva, ang paminsan-minsang dumadalaw. Isang hapon, habang nakaupo si Elena sa sala ng ospital, lumapit si Ate Ramon dala ang isang makapal na folder. Elena, mahinahon niyang sabi, may kailangan tayong pag-usapan. Naguguluhan siyang tumingin dito. Tungkol po saan? Umupo ang abogado sa harap niya. Tungkol sa iyong ama. Napakunot ang noo ni Elena. Ang ama ko. Matagal na po siyang wala. Sagot ni Ate Ramon, ngunit bago siya pumanaw, iniwan niya ang isang testamento. Matagal naming hinanap kung nasaan ka. Hindi agad nakapagsalita si Elena. Ang ama niyang hindi niya halos nakilala ay matagal ng bahagi ng kanyang mga tanong sa buhay. Ano po ang laman ng testamento? Huminga ng malalim ang abogado. Elena, ikaw ang nag-isang tagapagmana ng kanyang ari-arian. Ang kabuuang halaga nito ay umaabot sa humigit kumulang $150 milyon. Parang huminto ang mundo ni Elena. Hindi siya nakapagsalita. Hindi siya makapaniwala. Sa gitna ng kanyang karamdaman, sa gitna ng pag-iwan sa kanya ng mga taong pinakamalapit, isang katotohanan ganito ang biglang lumantad. Hindi niya alam kung iyak siya o tatawa. Ang una niyang naisip ay hindi pera, kundi ang anak niya, si Mika. Ang kinabukasan nila. Sa kabilang panig ng lungsod, si Marco ay nakaupo sa isang cafe kasama si Camille. Magaan ang usapan nila, puno ng pangarap at bagong simula. Wala siyang ideya na sa bawat segundo ng kanyang katahimikan, isang lihim ang unti-unting nagiging malinaw. Isang lihim na balang araw,
ay haharap sa kanya at babaligtarin ang lahat ng kanyang pinili. Lumipas ang ilang linggo matapos ang rebelasyong iyon. Ngunit tila hindi pa rin makapaniwala si Elena Reyes sa bigat ng katotohanang kanyang dala. Sa bawat pag-ikot ng wheelchair sa loob ng ospital, sa bawat gabing tahimik siyang nakahiga habang mahimbing na natutulog si Mika, paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung bakit ngayon lang ito dumating, kung kailan pakiramdam niya ay ubos na siya. Tahimik ang silid nang bumalik si Ate Ramon Villanueva kinabukasan. May dala siyang mga dokumento, mas makapal kaysa sa nauna, at may seryosong ekspresyon sa mukha. Hindi iyon ang itsura ng isang taong nagdadala ng simpleng balita. Iyon ang itsura ng isang taong alam na babaguhin niya ang buhay ng kausap niya. Elena, mahinahon niyang sabi habang inilalapag ang folder sa mesa. Hindi mo kailangang magdesisyon agad. Alam kong marami kang pinagdadaanan. Mahinang tumango si Elena. Hindi ko po alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Parang hindi ito totoo. Natural lang yan, sagot ng abogado. Lumaki kang walang alam tungkol sa yaman ng iyong ama. Sinadya niyang ilihim ito hanggang sa huli. Bakit po? Tanong ni Elena, puno ng pagkalito. Huminga ng malalim si Ate Ramon. Ayaw niyang lumaki ka na umaasa sa pera. Gusto niyang matutunan mong maging matatag, at nagawa mo iyon, kahit hindi niya nakita. Napayuko si Elena. Naalala niya ang mga gabing nagtrabaho siya sa maliit na panaderya. Ang mga panahong halos, wala silang makain ni Marco noong nagsisimula pa lang silang magsama. Lahat ng iyon, pinagdaanan niya ng walang kaalam-alam na may ganitong lihim sa kanyang dugo. Ngunit may isang kondisyon, dagdag ng abogado. Napatingin si Elena. Kondisyon po. Sagot niya. Ang mana ay ilalabas lamang sa iyong pangalan kapag napatunayan na ikaw ay nasa maayos na kalagayan, pisikal at emosyonal. May tiwala ang iyong ama na gagamitin mo ito ng tama. Ngunit nais niyang matiyak na hindi ka masasaktan ng bigat nito. Tahimik na napangiti si Elena. Hindi po pera ang nagpapalakas sa akin, mahina niyang sabi. Ang anak ko po. Sa labas ng ospital, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Hindi yon marangyang tingnan, ngunit halatang hindi basta-basta. Mula rito, bumaba ang isang matandang lalaki na may hawak na itim na bag. Isa siyang kinatawan ng pamilya ng ama ni Elena, mga taong matagal nang nagmamasid mula sa malayo. Sa parehong araw na iyon, si Marco Reyes ay nagsisimula ng panibagong buhay. Lumipat na siya sa isang mas maayos na apartment, kasama si Camille Santos. May mga bagong kasangkapan, bagong kurtina, at bagong umagang walang tunog na makina ng oxygen o iyak ng sanggol. Para sa kanya, ito ang katahimikan na matagal niyang hinana. Mas magaan ang pakiramdam ko, sabi ni Marco habang umiinom ng kape. Parang nakahinga ulit ako. Ngumiti si Camille, ngunit may kung anong bakas ng pagkabalisa sa kanyang mga mata. Sigurado ka bang tama ang ginawa mo? Sandaling natahimik si Marco. Hindi ko na kayang bumalik sa dati. Mahal ko si Elena noon, pero nabago ako ng lahat. Hindi na nagsalita si Camille. Sa halip, tumingin siya sa bintana, kung saan abala ang mundo sa pagtakbo. Isang mundong hindi alam ni Marco na malapit nang gumuho ang kumpiyansa niya. Samantala, sa ospital, unti-unting bumubuti ang kalagayan ni Elena. Hindi dahil sa pera, wala pa iyon sa kanyang mga kamay, kundi dahil sa bagong pag-asa. May mga nurse na mas maalaga, may mga doktor na mas tutok, at higit sa lahat, may malinaw na plano para sa kinabukasan ni Mika. Isang gabi, habang pinapatulog niya ang anak, napahawak si Elena sa maliit na kamay nito. Hindi kita pababayaan, bulong niya. Hindi tulad ng ginawa sa atin. Sa isang tahimik na sulok ng lungsod, naganap ang pagpirma ng mga unang dokumento. Hindi pa inilalabas ang buong halaga, ngunit sapat na iyon upang ilipat si Elena sa isang mas maayos na tirahan at masustentuhan ang gamutan niya. Ang pangalan niya ay nagsimulang pumasok sa mga opisina, hindi bilang asawa ni Marco, kundi bilang Elena Reyes, isang babaeng may sariling pagkatao. Hindi alam ni Marco na sa bawat papeles na nilalagdaan, sa bawat sekeng inilalabas, unti-unting lumalapit ang isang katotohanang hindi niya kailanman inasahan. Ang babaeng iniwan niya, dahil sa kahinaan, ay siya palang pinakamalakas sa kanilang lahat. At sa gitna ng gabi, habang mahimbing ang tulog ni Marco sa tabi ni Camille, si Elena ay gising, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa determinasyong hindi na siya kailanman magiging biktima ng mga desisyong ginawa para sa kanya. Unti-unting nagbago ang takbo ng mga araw ni Elena Reyes. Hindi man biglaan, ngunit ramdam niya ang malinaw na kaibahan, mula sa pagiging babaeng nakahiga lamang sa kama ng ospital. Ngayon ay unti-unti na siyang natutong umupo ng tuwid, maglakad ng ilang hakbang,
at huminga ng hindi natatakot sa bawat paghinga. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito ang may hawak sa kanya. Siya na ang may hawak dito. Isang umaga, dinala si Elena at si Mika sa isang mas tahimik at maaliwalas na bahay sa labas ng lungsod. Hindi ito palasyo, ngunit sapat ang liwanag, may maluwang na bintana, at may harding puno ng mga halaman. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Nandito na tayo, mahina niyang sabi habang kinakarga ang anak. Bagong simula. Kasama niya si Ate Ramon Villanueva, na patuloy na gumagabay sa bawat hakbang niya. Ito ay pansamantala lamang, paliwanag ng abogado. Habang inaayos ang lahat, walang kailangang magmadali. Tumango si Elena. Hindi siya nagmamadali. Natutunan na niyang ang pagmamadali ang kadalasang ugat ng maling desisyon. Isang aral na nakuha niya mula sa pag-alis ni Marco. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula siyang makipagkita sa mga taong dati ay bahagi lamang ng mga papeles, mga tagapamahala ng ari-arian, mga tagapayo, at mga kinatawan ng negosyo ng kanyang ama. Ngunit sa bawat pulong, malinaw ang hangganan ni Elena. Hindi po ako nandito para lamang pamahalaan ang pera, mariin niyang sinabi sa isang pagpupulong. Gusto kong maunawaan kung paano ito ginamit noon, at kung paano ito makakatulong sa iba ngayon. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid ng mesa. Hindi sila sanay sa isang tagapagmanang may ganitong pananaw. Ngunit sa likod ng kanyang payat na pangangatawan at tahimik na boses, may tapang na hindi madaling balewalain. Samantala, sa buhay ni Marco Reyes, ang tila katahimikan ay unti-unting napapalitan ng pagkabago. Ang mga umagang dati niyang ikinatuwa ay naging paulit-uli. Ang apartment na dati bago at kaaya-aya ay naging ordinaryo. At si Camille Santos, na dati sandalan niya, ay unti-unting nagiging salamin ng kanyang konsensya. Napapansin mo ba, minsang sabi ni Camille habang nag-aayos na mesa, parang lagi kang malayo ang isip. Umiling si Marco. Wala lang. Pagod lang siguro. Ngunit alam nilang pareho na hindi yon ang totoo. May mga gabing nagigising si Marco na pawis na pawis. Naalala ang mukha ni Elena noong huling umalis siya. Maputla, nanginginig, ngunit pilit na matatag. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, may tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Tama ba ang ginawa ko? Isang araw, may dumating na liham sa apartment ni Marco. Walang malinaw na padala, walang paliwanag. Isang paanyaya lamang para sa isang pulong sa isang opisina sa lungsod. Pirma ni Ate Ramon Villanueva. Nagulat si Marco. Bakit may abogado si Elena? Tanong niya kay Camille. Nagkibit balikat si Camille, ngunit may kakaibang tensyon sa kanyang mga mata. Siguro tungkol sa paghihiwalay ninyo. Hindi na nagtanong si Marco. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi yon basta-basta. Sa araw ng pulong, pumasok si Marco sa isang gusaling hindi niya pa napapasok noon. Mataas, tahimik, at may bigat ang bawat hakbang. Sa loob ng opisina, naroon si Ate Ramon, seryoso at diretso ang tingin. Marco Reyes, bungad ng abogado, narito ka dahil may mga bagay kang kailangang malaman. Umupo si Marco, pilit na kalmado. Tungkol ba ito kay Elena? Sagot niya. At tungkol din ito sa mga desisyong ginawa mo. Habang nagsasalita ang abogado, unti-unting nabasag ang mundo ni Marco. Hindi lahat ng detalye ay ibinahagi, hindi pa oras. Ngunit sapat ang mga pahiwatig upang maunawaan niya na may malaking pagbabagong naganap sa buhay ni Elena. Mga ari-arian, mga pepels, mga pangalang hindi niya kilala. Hindi ko maintindihan, mahina niyang sabi. Hindi mo kailangang maintindihan ngayon, sagot ni Ate Ramon. Ngunit kailangan mong malaman na ang mga kilos mo ay may mga kahihinatnan. Samantala, sa bahay na tinutuluyan ni Elena, dumalaw ang isang babae, si Lucia Villanueva, anak ng abogado. Isa siyang social worker na tahimik ngunit maunawain. Tinutulungan niya si Elena, hindi lamang sa mga praktikal na bagay, kundi pati sa emosyonal na paghilom. Hindi mo kailangang magpatawad agad, sabi ni Lucia isang hapon habang pinapanood si Mika na natutulog. Ang mahalaga, hindi mo sinisisi ang sarili mo. Napaluha si Elena. Akala ko kulang ako. Akala ko kasalanan ko kung bakit siya umalis. Hindi, mariing sagot ni Lucia. Umalis siya dahil pinili niya ang sarili niya. Hindi dahil hindi ka sapat. Sa gabing iyon, nakaupo si Elena sa tabi ng bintana. Tanaw ang mga ilaw ng lungsod sa malayo. Hawak niya ang isang sobre, kopya ng ilang dokumento na nagsasaad ng katotohanang unti-unti nang nabubuo. Hindi pa niya alam kung kailan o paano haharapin si Marco. Ngunit alam niyang darating ang sandaling iyon.
At sa sandaling dumating iyon, hindi na siya ang babaeng iniwan sa kama ng sakit. Siya ay isang ina, isang tagapagmana, at higit sa lahat, isang babaeng mulat na sa sariling halaga. Lumalim ang mga gabi para kay Elena Reyes. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Ang katahimikan ay hindi na puno ng takot, kundi ng pagninilay. Sa bawat paghinga niya habang nakaupo sa tabi ng kuna ni Mika, ramdam niya ang paglipas ng isang yugto ng kanyang buhay at ang pagsilang ng bago. Hindi na siya bumabalik sa tanong kung bakit siya iniwan. Mas mahalaga na sa kanya ang tanong kung paano niya bubuuin ang bukas. Isang umaga, dumating si Ati Ramon Villanueva kasama ang ilang dokumento at isang tahimik na ngiti. Elena, sabi niya, nakumpleto na ang mga kinakailangang pagsusuri at rekomendasyon. Maaari nang ilipat sa iyong pangalan ang buong pamamahala ng mana. Hindi napasigaw si Elena, hindi rin siya napaiyak. Dahan-dahan lamang siyang tumango. Salamat po, mahina niyang sagot. Gusto ko pong gawin ito ng tama. At gagawin mo, sagot ng abogado. Iyan ang dahilan kung bakit kita hinanap. Sa mga sumunod na araw, naging mas abala ang schedule ni Elena. May mga pulong na mas mahahaba, may mga desisyong mas mabigat. Ngunit sa gitna ng lahat, may malinaw siyang paninindigan. Pinili niyang maglaan ng pondo para sa mga programang tumutulong sa mga inang may sakit at mga batang nangangailangan ng agarang gamutan. Hindi niya ito ipinangalandakan. Tahimik niya itong ginawa na parang pag-aalaga sa sariling suga. Samantala, ang balita ay unti-unting kumalat, hindi sa mga pahayagan, kundi sa mga bulungan. May isang babaeng biglang umangat, isang pangalang nagsimulang igalang sa mga silid na dati sarado para sa kanya. At sa likod ng mga pinto, may isang lalaking nagsimulang makaramdam ng bigat ng kanyang nakaraan. Si Marco Reyes ay muling ipinatawag sa opisina ni Ati Ramon. Sa pagkakataong ito, hindi na siya kasing kumpiyansa. May mga gabing halos hindi siya makatulog, at may mga umagang hindi niya matingnan ang sarili sa salamin nang walang tanong sa konsensya. Narito ka dahil may kailangang linawin, sabi ng abogado, diretso at walang paligoy-ligoy. Si Elena ay humihiling ng legal na paghihiwalay at malinaw na kasunduan para kay Mika. Napayuko si Marco. May karapatan pa ba akong humiling? Mahina niyang tanong. May karapatan kang maging ama, sagot ni Ati Ramon. Ngunit ang responsibilidad ay hindi nawawala dahil lamang sa paglayo. Sa labas ng gusali, naghihintay si Camille Santos. Tahimik siya, ngunit halatang kinakabahan. Nang makita niya si Marco, agad siyang lumapit. Ano ang nangyari? Huminga ng malalim si Marco. May mga bagay akong kailangang harapin. Mga bagay na hindi ko tinapos. Nagbago ang ekspresyon ni Camille. Ibig mong sabihin, babalik ka sa kanya. Umiling si Marco. Hindi para bumalik, para humarap. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Camille ang lamat sa pagitan nila. Hindi iyon selos lamang, iyon ay takot. Takot na ang mga piniling desisyon ay may katotohanang hindi na kayang baguhin. Dumating ang araw ng harapang pag-uusap. Sa isang tahimik na silid, nagkita muli sina Elena at Marco. Walang sigawan. Walang luha sa simula. Tanging dalawang taong may isang nakaan, ngunit magkaibang direksyon. Salamat sa pagpunta, sabi ni Elena, mahinahon. Karga niya si Mika, na payapang nakatingin sa paligid. Salamat din, sagot ni Marco. Nanginginig ang boses niya. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi mo kailangang magpaliwanag, sagot ni Elena. Gusto ko lamang malinaw ang mga hangganan. Para kay Mika. Tumingin si Marco sa anak. May kirot sa kanyang dibdib, isang kirot na matagal niyang tinakasan. Nandito ako para tumulong, sabi niya. Kung papayagan mo. Tahimik na pinagmasdan ni Elena ang lalaking minsang naging mundo niya. Nakita niya ang pagsisisi, ang pagod, ang takot. Ngunit hindi niya nakita ang lakas na kailangan noon. May mga paan, sagot niya sa huli. Ngunit magsisimula iyon sa pagiging responsible, hindi sa paghingi ng kapatawaran. Tumango si Marco. Wala siyang ibang magawa, kundi tanggapin ang katotohanan. Paglabas nila ng silid, naghihintay si Camille sa malayo. Nang magtama ang kanilang mga mata ni Elena, may sandaling tila huminto ang oras. Walang gali sa tingin ni Elena, tanging katahimikan. At sa katahimikang iyon, mas ramdam ni Camille ang bigat ng kanyang ginawa. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang bumuo ng bagong ritmo ang buhay. Si Marco ay naglaan ng oras at suporta para kay Mika, sa paraang malinaw at may hangganan. Si Camille ay unti-unting lumayo, hindi dahil pinalayas, kundi dahil napagtanto niyang may mga puwang na hindi niya kayang punan. At si Elena, sa gitna ng lahat, ay patuloy na tumitibay. Hindi dahil sa yaman,
kundi dahil sa malinaw na pag-unawa sa sarili. Sa bawat hakbang niya, dala niya ang aral ng pag-alis at pananatili, ng pagkawala at pagbawi. Sa isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang anak na natutulog, napangiti si Elena. Hindi na masakit ang alaala. Hindi na rin ito suga. Isa na lamang itong bahagi ng kanyang kwento. Isang kwentong siya mismo ang may hawak ng wakas. Dumating ang panahong ang lahat ng tahimik na pagbabago ay kailangang magtagpo sa isang malinaw na wakas. Para kay Elena Reyes, ang huling yugto ng kanyang kwento ay hindi tungkol sa paghihiganti, hindi rin tungkol sa pagmamataas. Ito ay tungkol sa pagpili, isang pagpiling matagal niyang ipinagkait sa sarili. Lumipas ang ilang buwan. Ang bahay na dati ipansamantala lamang ay naging tunay na tahanan. Sa bawat sulok nito ay may bakas ng bagong buhay, mga laruan ni Mika, mga larawan sa dingding, at liwanag na hindi kayang bilhin ng kahit gaano kalaking pera. Ang katawan ni Elena ay mas matatag na ngayon. May mga araw pa ring mahina siya, ngunit hindi na siya bumabalik sa kama ng kawalan ng pag-asa. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Mika na matutong tumayo, tumunog ang kanyang telepono. Pangalan ni Ati. Ramon Villanueva ang lumitaw. Elena, sabi ng abogado nang sagutin niya, na kumpleto na ang lahat ng legal na proseso. Wala nang nakabinbin. Malaya ka na sa anumang obligasyong hindi mo pinili. Napaupo si Elena sa sofa, hawak ang anak. Salamat po, sagot niya, may bahagyang ngiti. Hindi ko akalaing darating ako sa puntong ito. At narito ka dahil pinili mong lumaban, sagot ni Ati. Ramon, hindi lahat kayang gawin iyon. Sa parehong araw, dumating si Marco Reyes upang sunduin si Mika para sa itinakdang oras nila. Mas tahimik na siya ngayon, mas simple ang kilos. Wala na ang dating kumpiyansa, ngunit naroon ang pagiging maingat, parang isang taong natutong makinig sa halip na tumakbo. Magiging maayos ba siya? Tanong ni Marco habang inaabot si Mika. Sagot ni Elena. Alam niya na mahal mo siya. Iyon ang mahalaga. Sandaling nagkatinginan ang dalawa. Walang bigat sa pagitan nila, wala ring ini. Isa na lamang itong malinaw na pag-unawa. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Marco na ang pinakamalaking bagay na nawala sa kanya ay hindi ang pera, kundi ang pagkakataong maging bahagi ng paghilom ni Elena. Samantala, si Camille Santos ay tuluyan nang umalis sa lungsod. Walang seremonya, walang paalam. Hindi niya kinaya ang bigat ng mga mata ng nakaan, at hindi rin niya hinanap ang kapatawaran. Sa sarili niyang paan, tinanggap niya na ang mga desisyong ginawa niya ay may mga hangganang hindi na niya kayang lampasan. Isang gabi, may ginanap na tahimik na pagtitipon sa isang maliit na bulwagan. Walang press, walang engrandeng anunsyo. Nandoon ang ilang pamilya, mga ina, at mga batang tinulungan ng mga programang sinimulan ni Elena. Isa itong simpleng pasasalamat, isang pagkilalang hindi kailanman hiniling ni Elena, ngunit buong puso niyang tinanggap. Habang nakatayo siya sa harap, hawak si Mika, nagsalita siya ng walang papel, walang paghahanda. Hindi ako narito dahil mas malakas ako kaysa sa inyo, sabi niya, malinaw ngunit banayad ang boses. Narito ako dahil may mga taong hindi sumuko sa akin noong handa na akong sumuko sa sarili ko. Tahimik ang lahat. Walang palakpakan, ngunit ramdam ang pag-unawa. May mga sugat na hindi nawawala, patuloy niya. Ngunit maaari nating piliing huwag ipasa ang sakit. Maaari nating piliing gawing simula ang wakas. Sa likod ng bulwagan, nakatayo si Marco. Hindi siya inanyayahan, ngunit naroon siya, hindi upang magpakita, kundi upang makinig. At sa mga salitang iyon ni Elena, tuluyan niyang naunawaan ang bigat ng kanyang ginawa. Hindi siya sinisi, ngunit hindi rin siya pinalaya ng konsensya. At marahil, iyon ang nararapa. Pagkatapos ng pagtitipon, bumalik si Elena sa bahay kasama si Mika. Tahimik ang gabi, maliwanag ang buwan. Inilapag niya ang anak sa kama at naupo sa tabi nito. Sa unang pagkakataon, wala na siyang tanong na bumabagabag sa isip. Hindi na niya tinatanong kung bakit siya iniwan. Hindi na rin niya iniisip kung ano ang mangyayari kung hindi umalis si Marco. Ang mga tanong na iyon ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Lumapit siya sa bintana, tanaw ang mga ilaw ng lungsod, ang parehong lungsod na minsang naging saksi sa kanyang pagkawasak, at ngayon ay tahimik na nakatingin sa kanyang pagbangon. Sa kabilang panig ng lungsod, mag-isa si Marco sa maliit na apartment. Hawak niya ang isang lumang larawan, si Elena, may hawak na bagong silang na si Mika, bago pa siya umalis. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya nagsalita. Tinitigan lamang niya ang larawan, at sa katahimikang iyon, tinanggap niya ang isang katotohanang hindi na mababago. Ang yaman na US$150 milyon
ay hindi kailanman napunta sa kanyang mga kamay. Ngunit higit pa roon, ang buhay na maaari sana niyang maging bahagi ay tuluyan ng lumipas. Para kay Elena, ang mana ay hindi sukatan ng tagumpay. Ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang pumili, na manatili, na magmahal, at na bumuo muli kahit wasak na ang lahat. Bago matulog, hinalikan niya ang noo ni Mika. Malaya tayo, bulong niya. At sapat na iyon. At sa katahimikan ng gabing iyon, natapos ang isang kwentong nagsimula sa pag-iwan, at nagtapos sa ganap na pagbangon.